Kinwestiyon ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang tinatawag na Cabral Files. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang imbestigahan ang nasabing insidente lalo't mismo ang si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nagsabi na hindi naman siya nagbigay ng authorization. Nakuha niya ni Leviste ang naturang dokumento mula sa staff ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kaugnay ng balitang yan, makausap natin sa linya ng telepono si Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek Claire. Welcome po sa Arangkada Balita. Yes, good evening. Good evening sa inyo lahat at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good evening. Yes, Yusek Claire, una-una, talagang itong Cabral Files na ito, talagang mainit na usapan ngayon. Holiday season talaga. Christmas pa naman. Christmas na Christmas. Ito yung laman talaga ng usapan. Pero nagkausap na ho ba kayo ni Secretary Vince tungkol sa mga files po na ito? Nagkausap kami ni Secretary Vince at sinabi nga niya, tinatanong ko rin po sa kanya kung ito ba'y kanya maa-authenticate. Ang sabi nga po niya ay hindi pa niya po ito nakikita. At mahihirapan po siyang i-authenticate kung ano man yung mga dokumentong hawak ni Congressman Leviste dahil hindi pa niya ito nakita. Dahil nga sinasabing yung Cabral Files ay nasa kay Congressman Leviste, yung burden of proof po ba, yung pag-prove ng authenticity ay dapat sa kanya dahil sa kanya rin naman nanggaling yung supposedly binigay sa kanya yung Cabral Files. Opo, kasi dapat lamang po dahil sa kanya po nagsimula itong Cabral Files, mas mabuti po sa kanya talaga na sa kanya po manggaling. At kung ito naman po ay mapapatotohanan niya, hindi naman ito itatanggi kung mapapatotohanan niya po. Ang issue lang po kasi dito, iyan po ba talaga ay galing sa DPWH, galing po ba kay Yusek Cabral, o galing kay Secretary Bonoan? Dahil sabi nga po natin, doon sa isang email niya na ipinakita, pinost niya po yata sa kanyang Facebook account, ay na dated October 1, may lumalabas po doon na sinabi niya na humihingi po siya ng kopya kay Sec Vince ng 2026 copy, yung draft po ng proposed budget for the DPWH, pati yung mga na-revise na NEP ng DPWH. Nakalagay po doon na nilagay niya as example, katulad ng DPWH 2025, fiscal year 2025, DPWH budget list na binigay sa kanya ni Secretary Bonoan. So he never mentioned po Yusek Cabral. So yun po, so mas maganda po talaga na manggaling po sa kanya ang pagpapatunay dito at kung mapapatunayan naman po ito, mas maganda po itong maging magamit na ebidensya para maimbestigahan po kung sino man po yung magiging sangkot dito, makakatulong po yan basta po maiproblema po niya yung authenticity nito. Yusek Claire, lumabas na rin naman yung balita, di ba partner, na parang may tension o may sapilitan ba yan nung pagkuha niya ng Cabral Files? Ano pong implication nito? At dapat ba siyang, kumbaga, ay mapunta rin sa kanya yung files na yan? May karapatan ba siya para hingin yung files na yan? Actually, ganito yan. Si Sec Vince kasi ang nagsabi niyan at yun daw ang kinuwento sa kanya. So tayo, personally, wala akong alam dyan, wala akong personal knowledge dyan. Kung totoo na nagkaroon ng sapilitan ng pagkuha, mas maganda po kung sino man yung involved na staff na yon na nagsabing sapilitan itong kinuha, mas maganda po sa kanya manggaling ang kwento na ito para po kung may katotohanan po ito, ay madinig din po mismo ni Congressman Leviste yung kwento o yung salaysay ng taong involved. Inilahad ng dating staff ng yumaang DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung paano pwersahan umanong kinuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula sa kanilang opisina. Itinanggi po yan ni Leviste. Saksi si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob
At ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, huwag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa, kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga document, ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am, nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mm-hmm. Hindi mo lang sabihin, pwedeng... I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. Anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pag-nakaw niya ng file sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Why would he give an imprimatur?
Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request sa si Kaki na huwag ko nang pagayin. Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya nun. At kung ito man po ay sapilitan po ay mapapakita rin po natin ano po ba yung files na kinuha niya ng sapilitan at ano po ba yung maaaring totoo naman na files. Sabi ko lahat po ng files na yan ay makakatulong pero syempre po pagka sapilitan niya kinuha, magkakaroon po ng issue ito. Yes, and Yusek Claire, alam naman natin na habang tumatagal at hindi nilalabas yan, nagkakaroon ng question sa credibility ng sinasabing files. Tama po ba? Dahil kasi una-una, sino magpapatunay na talagang files nga ni Cabral yan? Kasi wala na sa atin. I mean, namayapa na si Yusek Cabral. So paano ho yan? Sino na mag-ano dito? Sino magsasabi na totoo yung nasa listahan na yan? Opo, since ibinigay na po lahat, computer files, documents, ni Yusek Cabral, binigay na po ng DPWH sa ombudsman at nagsalita na rin po ang assistant ombudsman na si Miko Clavano na sila na po ang mag-a-assess at yung mga secondary evidence nga daw po na maaari na Microsoft lang at maaari ma-edit or Excel, ma-edit, hindi nila maituturing ito na conclusive. So, pasensya na po, medyo maingay dito. Okay. Sa mangyayari po ay ombudsman na po ang siyang mag-assess po at mag-authenticate ng mga dokumentong marami daw po kasi sa kanila nagbibigay at nagpapakita ng mga kopya daw ng mga Cabral files. So, doon po nila i-assess. Opo. Tsaka Yusek, may update na rin ba doon sa cellphone niya? Yung mga gadgets niya, nakuha na ho ba? Oo. Or isa sa publiko ba kung ano yung laman nun? Or ongoing na investigation at Yung nasa kanila na? forensic, forensic investigation. Opo. Pinangako na po ng ombudsman yan ang transparency at ipapakita po talaga kung ano po ang nilalaman ng mga files ni Yusek Cabral. So asahan po natin ang magandang pagtatrabaho po dito ng ombudsman. Kasi yun nga din po, Yusek, same din dito sa list na to yung Cabral file. Sabi ko, etong phone na to, medyo natagal, nagkaroon ng konting delay sa pagpo-produce ng cellphone. Paano natin ngayon masabi na yun talaga yung phone? Although alam ng mga kamag-anak na ano itsura ng phone niya. Hello. Yes, Yusek? Opo. Yun po yung tanong ko rin po. Meron pong Opo, ang ombudsman naman po ay may mga skilled na mga tauhan, may mga experts po dyan, patungkol po dyan para malaman po natin talaga. Yun ano po magkakaroon po itong mga autopsy yan, forensic ng mga computer para po malaman talaga yung nilalaman niya. Okay. And then ihabol ko na rin to, Yusek, no, yung nangyari sa ICI kasi nag-resign na rin po si Commissioner Fajardo. Ano na ho ang mangyayari dito? Ano na plano? Kasi maraming sabi, naku, wala na. Naubos na yung tao. Naku, hindi po. Kahit po sa ngayon ay umalis na po at nag-resign na po si ICI Commissioner Fajardo at saka po si so tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. At huwag po silang mawalan ng pag-asa. Huwag po silang isipin na ako, hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga. Sinimulan po ito ng Pangulo. Sabi po niya, sinimulan niya po ito at siya po ang magtatapos ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po magkakaroon ng pagpepreno. No? Yung enthusiasm na mapanagot, ang dapat na mapanagot, ay nananatili pa rin po. Nanangako din naman po ang ombudsman at ang DOJ na tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga nila. So, hinihintay na naman po natin kasi kung maipapasa po yung batas para po mag-create po ng independent commission. Bilin lamang po ng Pangulo during the LEDAC ay wag sanang magkaroon ng pagdodoble-doble ng trabaho at kumbaga yung jurisdiction ay mag-overlap na sa ombudsman at sa DOJ. So, habang wala pa yung independent commission, ay tuloy pa rin ang trabaho ng ICI. Hindi ito ititiklop. Kasi may sinasabi, partner, di ba na sa Pebrero, posibleng mag-fold up na itong ICI. Sa ngayon po, wala pong ganong impormasyon na ibinibigay sa atin. Tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga at maliban po dyan, mabilis pa rin po nag-iimbestiga at tutok din po ang ombudsman at ang DOJ. Ano nga pala reaction po ni Pangulong BBM doon sa naging statement po ni Vice President Sara Duterte doon sa pagbati dapat na hindi daw niya babatiin? Parang ganun po. Sa Pangulo po, kahit ano po ang ibato sa kanya, negatibo, hindi naman po yan na magre-react ng violent
Hindi siya magbibigay ng anumang violent reaction. Wala po sa Pangulo yan. Parang nonchalant. Wala lang, okay lang po. Mahalaga sa buhay niya. Mahalaga sa Pangulo, mahal sa buhay niya, nandiyan at yung mga kaibigan niya. Kung hindi siya babatiin, I think hindi naman siya maapektuhan. Trabaho lang ang Pangulo. Oo nga. O yan. Sige, naku, maraming salamat po, Yusek Claire Caso. Medyo hindi na rin maganda yung signal niyo po. Again, salamat po sa pagtanggap po sa aming tawag and Happy New Year po. Happy New Year. Salamat. Salamat. Thank you.